Good morning guys! Welcome again sa aming YouTube channel. Yan. So, it's Sunday. No? Yan. So, umaga pa dito guys sa Calgary. And then, dahil nga maganda ang weather natin kahapon at pumalo ng mga plus 15, plus 16. Ngayon naman, charan! Snow time! Pero ano to guys, hanggang gabi to, wala na namang tigilan to. Non-stop na naman tong snow namin, ano. Tayo dyan. Tingnan pala, pakita ko pala sa inyo yung apps, no. Gaya dati nung sinabi namin before sa vlog. Parang Monday dapat as na-adjust ng Sunday. So ngayon naman, sa yung phone ko. Grabe, ngayong darating na linggo, puro snow naman. Talaga naman, oh. Talaga naman ang Calgary, oh. Ayaw kaming tigilan ng snow. Bakit kaya? Nasa Calgary ka kasi. Ito, oh. So, ito yun para ngayong araw, no? Nag-start kanina. Tapos hanggang ngayon, tuloy-tuloy na yan, guys, oh. Tuloy-tuloy na yan. So, hanggang base dito sa nakikita ko, alas 10 ng gabi. Tapos, at hindi lang yan, pagdating ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, puro snow kami. Galing, no? Ang saya-saya. Kamusta kaya yung mga yung mga nasa ibang probinsya like Ontario, ayan, Manitoba, Saskatchewan, ano pa? Basta yun yung mga part na malalamig, no? Ayan. So, tingnan natin. Labas nga tayo. Tingnan ko lang kung malamig. Parang ano siya plus 0 ata ngayon. Hindi naman siya ganun kalamig. Kasi nga plus 0 lang. Ayan na naman. Snow na naman. Pero dito sa parking pad namin, hindi naman siya talaga nabubuo. Kasi nga, yung weather, hindi siya ganun kalamig. Like mga minus ganyan. So, natutunaw agad siya. Pero dahil nga sa maghapon nito, patay tayo dyan. Tapos mamaya kasi pupunta kami ng alam kung matutuloy kami magpunta ng JFS kasi kailangan naming mamili guys ng mga karne namin, manok. Yan, so kasi alam nyo ba, ang huli pa namin bili ng karne ay nung January, yung pagdating namin dito sa Canada, kasi dumating kami dito ng January 16. Siguro mga January 18 yun, no? Kasi Friday na kami nung dumating dito eh. Yeah, so mga January 18. Tapos ngayon na lang ulit kami bibili. Ngayong March, hindi ko na alam yung date eh. March 8. So, halos guys, no? Magdadalawang buwan na yung ulam namin. So, ang ginastos ko noon that time ay 80 plus, no? May utang pa nga ako kay kuya eh. Mamaya, papaalala ko nga kay kuya, may utang akong $5 o $10. Parang ganon. Mamaya, papaalala ko kay kuya. Yes, binigyan pa ako ng isang tray ng balot. Yan. Tapos, ano pa? Bali, mamaya, yun nga, mamimili ulit kami talaga kasi nga wala na rin kami stock talaga ng meat. And chicken. Yeah, chicken. Yan. Tsaka baka, bibili ako pang Gusto ko mag-try ng apretadang baka, no? Kalderetang baka pala, sorry, not apretada. Kalderetang baka. Magpapaturo ako sa brother ko kasi masarap magluto yung brother ko eh. At saka si bro, sino nga pumunta rito sa atin? Yun, shoutout kay bro, Frederick, no? Yan, kasi nung nagbisita siya dito sa bahay, yun yung dinala niya. Ang sarap. Totoo, sobrang sarap nung pagkakagawa niya. So, gusto kong matry yun kasi gusto kong maiba naman. Hindi yung lagi nilang yung niluluto ko, sinigang, nilaga, tinola. Tsaka, yun nga, syempre, gulay. Mamimili na rin kami sa Hong Kong kasi halos magkatabi na lang din naman yun. So, doon na kami mamili siguro ng mga gulay-gulay namin. Ayan. Tapos yung dalawa, ayan, naglalaro. Kanina, kalaro ko si Zion dun sa, sa car niya. Ngayon naman si Emma dahil nga nagbablog ako ngayon. And, yun nga pala guys, no? Ang oras namin ngayon, dapat ngayon ay 11. Dahil nga sa nag-move, nag+1 siya. So,
12 na. Pero hindi ko pa na-adjust yung oras Adjust namin. mo na ngayon. Oo nga, adjust ko na nga. Pati yun nandun sa oven. Mamaya na yung oven, medyo mahirap yun. Nahirapan din ako mag-adjust dyan eh. Hawakan mo, baby. Ayan. Ito din. Ito yung Oo nga. digital. Ito madali lang to. Yan, gagawin niya lang from 10:59, 11:59. Yan ang ating daylight saving time. Actually, hindi lahat ng provinces sa Canada ay may mga pag-adjust ng oras. Meron na rin mga nagre-request ng mga groups of people na wag na raw baguhin yung oras at hindi na raw nasiserve yung purpose. Pero yung dito sa Alberta, pinag-aaralan Oo nga. kung itutuloy pa tong changing of time. Kasi yung, alam ko, British Columbia, nabasa ko, hindi na raw sila magbabago after Ah, talaga? nito. So, i-adapt na raw nila to. Okay din naman kasi, di ba? Parang hassle lang pa bago-bago eh. Mm-mm. Ayan, Importante so, lang naman yung oras eh. ginagawa namin yan lagi. Parang every couple of months pag may daylight saving time. So, ang sunod nito na mag-change kami guys sa November 1, I think, yung kung tama yung nabasa ko. Tapos ngayon, sa November 1 naman, i-atras naman namin yung oras. Ngayon kasi in advance namin eh. So, nanakawan kami guys ng 1 oras na tulog. Yun, imbes na kunwari, 9 a.m. talaga dapat kami nagising. Technically, naging 10 a.m. siya. So, ito naman ngayon, yung sa oven. Yan o, kasi may oras yan. Gawin mong 12:01 na yan. What time is it? 12:02. Yan, start. Okay na to yan. Oo. Okay, so yung lang namin, orasan sa taas. Kwarto Yung sa natin. kwarto namin, yung babaguhin Kasi namin. sa cellphone, automatic naman yan nag-adjust. Okay guys, so yun no. Mamaya ay pupunta kami ng JFS. Siguro, maya lang ng konti. At alis na rin kami para matapos na rin yung mga gagawin. No? Kasi mamaya, mas makapal na kasi yung snow eh. So, baka mahirapan tayong bumiyahe. Parang nakikita ko nga dito sa parang wala akong makita sa daan. Sa Stony Trail. Oo Alam nga, kasi oo. namin, ay parang zero visibility po eh. Oo nga no. Ewan ko kung nakikita nyo guys doon sa... Oo, natatanaw namin dito yung Stony Trail. Pero ngayon, wala kaming makita doon. Yeah. So, delikado pa naman. Pero, pwede naman. Kaya naman. Pagka di balik. Balik tayo. Kasi kailangan na namin mamili talaga guys. Kasi wala na kaming Pwede makain. naman, mag-itlog-itlog tsaka dilata muna. Wag, kasi yun, cholesterol yun. Oh, Bawal na tayo sa mga ganyang bagay, no? wow. Siyempre, Uy, bilhin mo na yung walking pad. oo nga pala, healthy Order na living. kami sa Healthy Amazon. living tayo ngayon dapat. Healthy living. Dapat talaga, hindi lang ngayon. Yeah. Ay, yun nga pala guys, nabanggit ko na rin kasi kagabi galing kami sa GA namin General Assembly Yeah. sa Cocos So, Conference. yun guys, invite namin kayo Oo. sa darating na Ito. wait lang pinicturean guys ko. pinicture ni Emma. Yan, para ma-share pala namin yung information. Yan. Hello, Ikaw na yan. baby yan. This coming spring, magkakaroon ulit ng CLP or Christian Life Program. Yun yung a-attendan nyo para after that ay maging ganap na kayong Couples for Christ. So, it's a couple of Saturdays and it will begin on April 18, 2026. Yeah. So, gaganapin siya sa basement ng St. Albert the Great. Yan kung napapansin nyo kung saan kami nagsisimba. Sa basement Yeah, sa nun, basement na. ginaganap yung talks, yung sharing, yan, para sa Christian Life Program. Nakalagay ba dyan, baby ko? Ilang weeks ba siya? Walang nilagay eh. Basta Normally beginning kasi- on mga nasa 6 to 6 8. to 8 weeks naman yan. Ayan. oo. So, light meal and child minding. So, kung meron kayong anak, don't worry Yes, about oo. it. Yan, makaka-focus pa rin kayo sa talks kasi may mga mag-aalaga sa inyong kids. Tapos may light meal din na isi-serve sa Yeah. inyo. So, ipakita ko rin pala kung if you can scan the QR code para makapag-register kayo, ma-inform nyo yung mga leaders natin about your registration. So, isend ko rin to kay Bro Frederick. Ayan, para Oo nga pala bro, yan. Yan, Baka gusto mo. mag-start na sa April 18, Yeah, so- 2026. So, next month na yan, Ayan. So, yun guys, ulitin ko, invite namin kayo na mag-join sa amin sa Couples for Couples for Christ. And, yeah. So, maganda siya guys, maganda siya. Especially sa mag-asawa talaga.
mas magiging ano yun, mas yung bonding yung mag-asawa talagang. Totoo Kaya ba kami yan? ni Emma talagang never kaming maghiwalay. Pangako ko yan. Hindi, totoo, seryoso. Ano siya guys, maganda talaga siya sa mag-asawa. Meron So, pang gaganaping marriage ritual. yes, Sana maka-attend tayo sa July. so malaman natin yan. We'll see. So, yan guys ha, invite namin kayo ulit. So, anyway, Ano pa? another Meron ka pa? screenshot kasi wala, ano lang, mga nakaka-bother na news lang sa Philippines. Ayaw nga pala. Yan, no? So yun pala guys, no? Ito kahapon nabanggit din ni Emma sa akin to dahil nga sa alam niyo na nagkakaroon ng mga gera-gera ngayon sa iba't ibang bansa no like US, Iran. Ayan. So tingnan niyo naman guys yung impact ng gasolina sa Pilipinas. Itong presyo nito sa Pilipinas to ha. Grabe, tingnan niyo naman yung tinaas ng presyo. Oh, ang diesel 92, 50. Grabe. Last time lang 80 plus yan. So, yung iba nag-i-imbak na ng maraming mga gasolina. Tapos yung beef power na diesel, 99.45, parang hindi na makatarungan, ano? Tapos yung gasolina, oo. yeah, 97. Sa isang province yata yan na sobrang taas, pero yung iba nasa 80 plus pa. Sa probinsya tong presyo na to. I see, Yung okay. nag-post niya. Ganun naman talaga kahit sa atin sa Mindoro, 'di ba? Mas mataas yung gasolina sa Mindoro, siguro mga plus 4 or plus 5 pesos kumpara sa Manila. Ayan. Ay, grabe na yung snow. Ayan na, lumakas na. Tingnan mo dito. Oh. Parang Dito tayo sa harap, dito tayo sa harap. Okay, to. Ko alam kung tutuloy kami sa ano JFS mas lumakas. Okay tayo. Tapos hindi lang guys hindi lang basta snow, may kasamang hangin. Sumisipol talaga eh. Hindi ko may hail naman to, mag-warning naman sa atin eh. Ayan, ang lakas ng hangin. Narinig nyo guys, no? Ay, yun zero visibility nga ayun na nakikita ko yun doon sa Miss Tony So, delikado baby. Oo, mahirap na. Pwede naman tayong corn beef muna. Pwede naman bukas. Kapag medyo maganda yung weather, no? Yan, nakakatakot din kasi guys talaga mag-drive pag ganyan. Na-experience ko yun yung zero visibility nung pumunta kami ng Banff. Pauwi kami ng Calgary. Ay, nakakatakot din guys. Hindi namin na-expect kasi nandun na kami sa Banff. Tapos nung pauwi na kami dito, bigla siya na ganyan. Ang hirap mag-drive talaga. Parang tumatakbo na lang ako ng 40 or 60 ata sa sa highway. Talagang tapos gabi pa 'yon ha. Talagang hindi mo basta-basta makikita, nakakatakot, nakakakaba nung time na yun. Buti na lang din yung mga ibang sasakyan, slow down din talaga sila. So mahirap magbiyahe ng ganito. Tsaka ang lakas ng hangin, baby. Lakas ng hangin. Dito naman. Oo. Stop mo muna. Guys, lalabas pala ako kasi ayusin ko yung shovel namin kasi nandito lang sa harapan yun. Sa baba. Grabe, ang lakas ng snow. Ayusin ko lang ito kasi minsan natutumba. Ayan ito yung snow. Light, medyo siya, madikit yung snow. So yung pag mga ganito mahirap tanggalin to sa sa blower natin. Pero may pang shovel naman tayo. Ay, wala pala yung susi. Ayan. So yun yung sitwasyon natin ngayon guys, no. Grabe. Ay, nako. Calgary. Lakas pa ng hangin. Pero siguro mamaya baby, kung hindi naman na siya ganyang kalakas, pwede naman tayo lumabas. Depende siguro kung kakayanin. Kasi meron namang time na snow lang, pero kita mo naman yung daan. Yung snow ngayon may kasamang tubig. O yun nga, na-check ko nga, madikit. So sabi ko kanina kay Emma, okay lang na hindi ko na-coveran yung sasakyan. Kasi nga, feeling ko magaan lang yung
snow. Yung pala, wet snow siya. Kasi nga yung weather pala, dahil hindi siya ganun kalamig, so, natutunaw agad siya. So, kaya nagiging basa na siya. Kaya nga yung daan hindi siya na talagang nagiging puti. Unlike pag sa mga doon sa gilid-gilid, doon naiipon yung yelo. No? Ayan. So yun guys, mamaya na lang ulit. Update ko kayo. Charge ko lang muna tong camera ko kasi malulobat. Guys, update ko lang kayo ha. Tingnan nyo naman. Sobrang parang winter storm na to oh. Grabe, ang lakas ng hangin. Ayan, puti na yung daan. Kasi sobrang lakas talaga ng bagsak ng snow. At ang lalaki. Tapos samahan pa ng hangin. Sabi mo, light lang. Oo nga eh, kanina parang light lang. Parang pagbagsak, tunaw agad. Pero ngayon, hindi na. Po, Grabe. delikado ngayon, maraming aksidente na naman. What can you say about snow, Zion? Scary. Ah, Let's just watch TV. nahiya siya. Ayan. So, hindi ko alam kung makakaalis talaga kami mamaya. Hindi na. Parang hindi na nga siguro. Kasi syempre, delikado to guys. Kaya kung mag-try, especially ganitong panahon. Kasi tuloy-tuloy to hanggang gabi na to eh. Kapal na naman. Tinunaw niya lang kahapon pero ngayon, ayan na naman. Binalik niya na naman. Black ice yan, no? Kasi tinunaw niya, tapos lalamig ulit. Ay, nako. Ay, nako. Ayan guys, no? Ayan. Basta guys, ingat sa mga, especially yung mga nandito sa Calgary, no? Ingat-ingat tayo guys sa daan. Sa mga ganitong panahon, dapat huwag mo na lumabas. Actually, actually yung yung household leader namin, may ano sila ngayon, badminton. So, dapat niyaya niya nga ako. Kaso nga lang kasi nga may gagawin tayo, may pupuntahan tayo, mamimili tayo ng mga kailangan sa bahay. Sabi ko, hindi muna ako sasama. Kasi okutoks pa yun guys. Tapos, ito, biglang hanggang lumakas. Minessage ko, sabi ko, bro, tutuloy pa ba kayo? Kasi mukhang delikado yung daan ngayon, sabi ko. Kaso, parang yung nasa snow globe. Ikot lang ng ikot. Tapos, ano pa yun, okutoks pa yun. Mamaya na yun sila, alas 2 yun eh, yung badminton sana na yun. Ewan ko kung matutuloy sila, pero nag-message na ako na sabi ko, delikado nga yung daan. Ayan. So, ingat bro. Kung matutuloy man kayo, ingat kayo. Ayan. So, enjoy rin syempre yung paglalaro ng badminton. Sayang, gusto ko rin sana maglaro eh, pero yun nga, dahil nga biglaan at kanina lang din ako nasabihan. So, hindi tayo makakasabi. Next time, sabi ko naman next time. Ayan. So, yun guys, hindi ko na siguro pahabain tong vlog na to. And wala eh. Hindi na kami makakalabas. So, balak namin talaga vlog din yung punta namin ng JFS mamaya para mapakita ko sa inyo or ma-update ko sa inyo kung magkano yung mga presyo doon. Kasi before talaga guys, sa Wahing ako bumibili. Pero, syempre, kapwa natin Pinoy yung may-ari ng JFS. So, syempre, supportahan din natin. No? Ayan. So, shout out sa mga JFS dyan, tsaka sa JFS Edmonton. Ayan. So, meron silang dyan, guys, no? Branch dyan sa mga taga Edmonton. Ayan, pwede kayo bumili. Kasi, goods na goods din talaga, guys, yung mga, mga meat nila. Alright, so hanggang dito na lang, guys. We'll see you on the next one. Peace!